representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang pagkor eh. Operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun eh. Diba? Game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor nung isang ano eh. Concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Hindi. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo. Ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong maipalaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Kasi yung mga kontratista ng mga flood control project, mismo ang Pangulo pa nga ang naglilitaw, naglabas. At ng mga, kung ano-anong mga korporasyon nito, Sen. At meron pa siyang website na binuo itong isumbong mo sa Pangulo. Ayan. Isumbong daw ng mga tao ang mga alam nilang katiwalian tungkol sa flood control. Ito ang bago. At ito po yung ating papaksain na isasama ho natin ng ating mga kababayan. At
meron silang magandang... Sa pamamagitan ng Vox Populi Vox natin? Populi, opo. Anong itatanong natin Eto sa po. kanila? May mungkahi po kasi si House Minority Leader at Four Peace Party List Representative Marcelino Libanan. Ang sabi niya, kung gusto talaga nating matigil itong problema sa baha, bibigyan ng Kongreso ng emergency powers ang Pangulong Bongbong Marcos. Total, ang Pangulo po ang naglantad na ng mga pangalang ito o ng mga korporasyong ito. Inatasan din niya ang DPWH na i-audit ang mga proyekto. Mas maganda daw na merong congressional action para mabilis daw ho na... Akala ko ba emergency power? Bakit congressional action? Ayun nga ho, sila ang magbibigay sa Pangulo. Kasi may mga bureaucracy pa daw, may mga kung anong technicality, legalidad, para daw mabilis. Kagaya ng pag-i-issue na, bakit may right of way dito? Relokasyon ng mga apektadong mamamayan. Pagka magagawa ng mga flood control project, kailangan daw emergency power na para maitayo na ito at makita natin na meron talagang... Bakit? Ang problema ba right of way? O nililis lang nila yung yun nga, issue? Oho. Bakit kailangan pa ba't kailangan pambigyan natin ng Pangulo ng emergency power? Kanino ba nanggaling ang problema? Dapat magkaisa na lang yung mga contractor sa House of Representatives na itigil na ninyo yung ginagawa ninyo. Diba? Parang PAGCOR operator ka na, regulator ka pa. Contractor ka, congressman ka pa. Inconsistent yun eh. Diba? Pagkatapos, yung mga pag-i-insert ng mga proyekto, paggagawa ng mga project na hindi naman... Di ba nung isang araw na-discuss natin dito, Nelson? Isang revetment. Meron siyang slope. Isip-isipin mo yung slope wala man lang kahit kawayan lang, wala Puro lupa. Nako po. Yun ang anong emergency power ang ibibigay sa presidente? Kayo na po magkusa dyan. Na yung pera po ng bayan, wag po ninyong lalaruin yan. Sa Martes kasi, Nelson, uumpisahan ko na yung flood control investigation na yan. Yan ang matindi. Sa Blue Ribbon. Blue Ribbon na po ito. Para medyo challenging yan. Mahirap talaga sa laki ng problema kinakaharap natin dyan. Ngunit ako naniniwala kapag ka nakipag-cooperate ang mamamayan. Anong may emergency na ibibigay sa Pangulo? Kaya nating imbestigahan yan, makipag-cooperate lang ang taong bayan. Matukoy natin kung sino may mga kasalanan dyan. Parang nakita ko na, Sen, kung bakit emergency power ang gusto Dahil ito, nakasusunod, sa pamamagitan ng emergency power, maaaring ipatupad ng Pangulo ang realignment ng budget para pondohan ang iba pang mga kailangan laban sa pagbaha. Yun lang pa. Budget na naman palang pinag-usapan. Nakita mo na. Hindi naman talaga yung ikasusugpo ng korupsyon ng kanilang direksyon dyan. Nililihis nila, itinatago nila yung tunay na problema. Isip-isipin mo na lang, isang pangkaraniwang flood control project. Pangkaraniwan yan, ito yung kalsada, Nelson. Katabi niya ilog, halimbawa. Sa mga katwid, kung ito yung kalsada, gagawa ka ng slope. Ito yung slope protection na pinag-usapan natin. Diyan napakarami ang corruption na nagaganap. Doon pa lang sa slope na yon, minsan walang bakal. Pagkatapos nito, mag-meet yung slope at saka yung tinatawag na apron at saka yung sheet pile. Sheet piling yan. Mga bakal na yon ay pilit mong ibabaon sa lupa. Para hindi mag-iba. Oo, ganito yan Pangkaraniwan, yung length ng bakal, mga 6 na metro yon. Haba, At saka yun ay talagang palulubugin mo. Kaya nga, merong makinarya, malaki yun na talagang pinupukpuk yan talaga. Para ibaon. Para ibaon yun. At kinakailangan, yung pagbabaon na yon,
abutin mo yung punto na kahit na yung tinatawag na scouring, sabi nila. Kasi pag umaagos ang tubig, naano yung mga lupa niyan. Oo, yung pinagaunan. Ang pinakamaraming problema rito, lalabas at lalabas ito eh. Kung sinabi mo 6 6 na metro. ang gagawin nila, minsan 3, minsan 4. E di ngayon, yung babaon doon, ang dapat na nakalitaw kasi 1 meter lang eh. Sa mga yung 5, nakabaon. So pagka ginawa mong 3 o kaya 4, Hinati lang. hinati lang. Yung sinabi ko sa iyo na scouring na yun, kasi lupa, makikita mo pagdaan ng mga ilang taon lang halimbawa o buwan, makikita mo nakabitin na yung ano eh. Nakalutang na. Nakalutang na. Lulugso ngayon yung ano. Lulugso. O sasabihin ngayon ng, sir, kaya ako naman po, napipilitan lang po naman ako na gawin yan sapagkat si congressman po humingi sa akin ng from 15 to 20%. Yung kontraktor ang nagsasalita. Kukuha po si Kong ng ganito. Pagkatapos yung district engineer, kasama na po yung COA, kasama na po yung DBM, meron pong porsyento dyan. Yung quality control, meron po yan. Yung tax na yan dyan po yan. Pagkatapos yung barangay, may kumukuha pa po dyan. Kapag sinuma mo yon, ang natitira na lang sa pondo na talagang gagamitin mo, 42% na lang eh. Malaki pa yan. Hindi, ibig ko sabihin, ipagpalagay natin ang average 42% na lang ang natitira. Higit sa kalahati na waldas. Pero yun nga. O, saan mo ngayon kukunin? Kaya ngayon, sasabihin natin, yung quality, yung integrity, nung ginawang project talagang na-sacrifice, doon nakuha. Sacrifice. Kanya nga mawawala lahat yan eh. Ngayon, kung gusto ninyo ako, mag-random tayo. Random check. Pababak ko lahat yung mga ano ninyo, yung ginawa ninyong sheet piling na yan. Maganda yan. Makikita ko yan at tigta-3 lang pala. Makikita mo eh. Ngayon, baka kala nila, interesado ako sa kontraktor. Interesado ako sa kontraktor. Pero, makipag-cooperate kayo, makipagtulungan kayo. Tama. Sabihin ninyo kung magkano binibigay nyo sa mga taong gobyerno para hindi kayo ang madidikdik dyan. Totoo. O, yan lang aking munang masasabi. Hindi tayo nananakot. Yan naman eh. Tinatakot ko lang. Kailan? Sa Miyerkules pa? Sa Martes. Sa Martes. Sa Senate Blue Ribbon. Wala tayong magagawa. Yun ang tungkulin natin eh. Abangan natin yan. Eto na po.